Magandang buhay, mabuting tao sa aking mga estudyante sa ESP9. Tayo ngayon ay nasa Module 14 na at ang pamagat ng ating tatalakayin sa araw na ito ay personal na pahayag ng misyon sa buhay. Okay, lakyan lang natin ha. Okay, sige. Ito'y wala ng edit ha. So, personal na pahayag ng misyon sa buhay. So, pag pinag-uusapan natin ay personal na pahayag ng misyon sa buhay, papasok dyan ang salitang misyon, no? Ano ang misyon? Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. So tayong lahat ay pinanganak dito sa mundo na may dahilan. Tayo ay may misyon, no? Para sa ibang taas, para sa iba, i-highlight natin. Ito'y pagtupad ng isang trabaho o tungkulin ng buong husay na may kasamang kasipagan at pagpupunyagi. Okay, so natutupad natin ang ating misyon ng kailangan binibigay natin yung buong husay natin, yung kasipagan natin at pagpupunyagi. Okay? Lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. At dahil iba-iba ang tao, iba-iba rin ang kanilang misyon. Maaaring isagawa ang misyong ito sa pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, lipunan o sa trabaho o gawain na iyong ginagawa. Kung kaya't mahalaga na ngayon pa lamang ay makabuo ka na ng iyong personal na misyon sa buhay, na pahayag ng misyon sa buhay, upang mula dito ay makita mo o masalamin kung saan ka patungo. Okay? So, kailangan na alam mo yung mission mo, no? Tinatanong mo yung sarili mo kung ano yung mission mo sa buhay. At para maisakatuparan mo itong mission na ito, kailangan ay alam mo kung ano yung pupuntahan mo, alam mo kung ano yung gagawin mo, okay? Sapagkat walang tao na walang misyon sa buhay. Lahat ng tao ay may dahilan bakit sila nandito. Lahat ng tao ay may misyon. Okay? Now, next is bokasyon. Bokasyon, galing ito sa salitang Latin, no, na actually vocation, vocare, no? Vocare ito, hindi vocation. Vocare, na ibig sabihin ay calling. May tumatawag, no? Ito'y pagtawag. Okay? Ito'y resulta ng pinag-aralan mong matagal na ginawa at naging eksperto na siya dito. Okay? So, ito'y pinag-aaralan at sa haba ng panahon ay naging expert ka dito. Yun ay bokasyon, ano? Ito ang sumasalamin sa layunin o purpose na meron ang isang tao bilang parte ng kanyang misyon sa buhay. Ito'y malaking bahagi sa pagtatakda ng misyon sa buhay. Ito'y trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. So, bokasyon, ito ay calling, vocare, calling. Siyempre, kapag calling ang pinag-usapan, may tumatawag at meron ding tinatawagan. So, spiritually o yes, religiously speaking, ang tumatawag ay ang Diyos. Sino yung tinatawagan niya? Ang mga tao. Actually, dun sa napag-aralan namin nung pumasok kami sa seminaryo, may iba't ibang uri ng bokasyon, ano? Bokasyon sa pagpapari, pagtawag sa pagpapari, pagtawag sa religious life, pagtawag sa married life, pagtawag sa single blessedness. Tayong lahat ay may bokasyon, no, na nakalaan, no, na binibigay, na tinatawag tayo ng Diyos. Nung una, akala ko ang aking vocation is priesthood. Pero gumawa ng paraan ang Panginoong Diyos para tawagin niya ako sa pag-aasawa. So, tayo ay tatawagin ng Diyos sa kanyang plano, no? Meron tayong bokasyon na patutunguhan, meron tayong bokasyon na tutugunan. Okay? Yun nga. May iba sa inyo mag-aasawa, may iba sa inyo magiging single lang habang buhay. Yung iba sa inyo ay maaaring pumunta sa religious life na magpapare, magbiministro. Okay? Ano man yan, ay kailangan na patungo tayo dun sa misyon na ginawa natin, sa misyon na
kung saan ay gagawin natin. Then profession. Profession, ito yung resulta na pinag-aralan ng matagal na ginawa at naging eksperto na siya dito. So parang pareho lang siya sa vocation. Ito'y maaaring gusto niya o hindi, ngunit kailangan niyang gawin dahil ito ang pinagkukunan niya ng ikabubuhay. So yung profession maaaring hindi mo pinili, pinili lang ng mga magulang mo. So kung ganon ay papasok siya dito na walang ganap na kasiyahan kasi hindi mo naman talaga gusto. Okay? Maaaring gusto mo din. So kapag gusto mo, magiging masaya ka doon. So profession. So ano yung tinutukoy? Ano ba yung bakit kailangan natin pag-usapan yung profession at saka vocation? Actually, yun yung mga magiging daan natin, no? Yung ating vocation, whatever vocation we have, whatever profession we have, ang tanong ay, ito ba ay tumutugon doon sa misyon na dapat ay alam natin. Tayo ay bubuo ng misyon at gagamitin natin ang ating vocation or profession, vocation and profession para matupad natin yung misyon na yon. Magiging daan, magiging kasangkapan natin sa pagtupad ng ating misyon na kailangan nating alamin ay ang ating bokasyon at ang ating profesyon. Ang bokasyon, ito ay calling ng pag-aasawa, calling ng pagpapari o religious life, calling ng pagiging single habang buhay. Okay? Yung profession naman, maaaring ikaw ay tinawag sa pagpapari at ang profession mo ay actually, yung pagpapari, hindi siya tinuturing na profession, no? It is a vocation. Profession, ito yung parang trabaho mo, no? Pero pag kasi vocation is, ito na yung buhay mo, no? Ito yung buhay mo. Itong buhay mo, paano mo gagamitin para matupad mo yung mission. Yung profession mo bilang isang guro, bilang isang doktor, paano mo gagamitin yung profession na yan sa pagtupad mo ng misyon. So, kung titingnan natin, mas malalim yung misyon. Okay? May misyon. At sa ating misyon, ay meron tayong gagamitin. Anong gagamitin natin? Ang ating bokasyon at ang ating profesyon. Okay? At para maisakatuparan yan, kapag ikaw ay naging professional na at naging alam mo na kung ano yung vocation mo at profession mo, kailangan bumuo ka ng personal ng pahayag ng misyon sa buhay. Ano nga ba yung personal na pahayag ng misyon mo sa buhay? So ano nga ba ang PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay? So according dito sa book, no? Ang personal na credo, personal creed mo yan, personal motto mo kung paano mo nais dumaloy ang iyong buhay. So yung PPMB, paano mo tinitingnan ang iyong buhay? Paano yung pinaka-motto mo sa buhay? Marami na tayong naririnig na motto, bawal time is gold, no? Love is all about life is all about relationship. O ikaw, kung ikaw ay gagawa ng motto, ano ang motto mo sa buhay? Ano ang credo mo sa buhay? Paano mo tinitingnan ng iyong sarili na dumaloy at gumana ang iyong buhay dito sa mundo? Bakit ka nga ba sinilang? Ano ang iyong dahilan? Ano yung purpose mo sa buhay? Okay? So ito rin ay batayan ng iyong mga pasya araw-araw. Kung meron kang PPMB, meron kang mga basis. Okay? So ito palang PPMB ko. Ito pala yung ginawa ko. So ang ginagawa ko ba ay according dun sa PPMB ko, sa personal na mission sa buhay ko. Ang ginagawa ko ba ay nakaangkla o nakalinya doon sa personal motto na ginawa ko. So magiging basis mo siya. May reminder sa'yo na, ay, parang hindi ito tumutugma doon sa PPMB ginawa ko. Okay? Then, magandang paraan upang higit na makilala ang sarili. Siyempre, nire-remind ka ng iyong PPMB. Okay? And in that way, nakikilala mo ang iyong
sarili. Paano? Sa pagsasabuhay mo ng PPMB, oy, kaya ko palang gawin ito. Ay, heto pala ako. Nagagawa ko yung mission na yung motto ko. So, nakikilala mo ang iyong sarili kung meron kang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Pundasyon. Pundasyon sa pagkakaroon ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa mga layunin sa buhay. Because of PPMB, you are able to know your objectives in life, your purpose in life, yung layunin mo sa buhay. Okay? Kasi nga, alam mo kung ano yung objective mo, nalalaman mo kung ito ba'y naisa sa katuparan mo. So, kapag gumawa ka ng PPMB, kailangan from time to time ay tinitignan mo ito. Okay? Tinitignan mo ito, magsisilbing reference mo siya, magiging batayan mo siya, no? Sa iyong mga decisions na gagawin. What is my objectives in life? What are my objectives in life? Okay? Ano yung mga layunin ko sa buhay? Araw-araw nire-remind mo kung ano yung layunin mo, and you act on that objective. Isa buhay mo, kumilos ka doon sa objective na ginawa mo na yun. And in that way, mag-guide ka. Okay? Nagkakaroon ng sense of purpose ang iyong buhay sa pamamagitan ng personal na pahayag ng mission mo sa buhay. Pagtingin ng iyong mga layunin araw-araw. Then, nangangailangan ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw upang mabuo ito. Okay? Nangangailangan ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw upang mabuo ito. So, upang mabuo mo yung PPMB, kailangan inspired ka at hindi siya pang madalian, para bang nilalagyan siya ng panalangin, no? Pag-iisip, pagtatanong kung ano nga ba ang silbi mo dito sa mundo. Ano yung magiging mission mo pagdating ng araw? Nangangarap kang maging nurse, para kanino, para saan? Nangangarap kang maging doktor, mangangarap kang maging teacher, para saan, para kanino, at para paano mo isa sa katuparan ang mga ito. Okay? So, yun yung PPMB. So, ikaw ay may mission, isipin mo kung ano yung mission mo, para saan ang mission mo, at magagamit mo yon sa pamagitan ng iyong profesyon na tatahakin, sa pamagitan ng bukasyon na iyong tatahakin. Now, bakit mahalaga ang pagtatakda? Pagtatakda ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Una, ito'y nakabubuo ng pagkakakilanlan sa sarili o self-awareness. Sa pamamagitan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, nagkakaroon ka ng pagkakakilanlan sa iyong sarili o self-awareness. Ang pagtatakda ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagpapalawig ng kaalaman at pag-unawa sa sarili, ugali, damdamin, motibo at naisin na daan upang higit na makilala ang iyong sarili. Kapag gumawa kasi ng PPMB, nakikilala mo kung sino ka. Okay? Nakikilala mo kung ano yung kaya mong gawin. Okay? At bakit mo ito ginagawa. Pangalawa, ito'y nagpapabago ng Ito'y nagpapabago ng takbo o daloy ng iyong karera. Ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagbibigay daan upang makita ang trabaho bilang makatuturan at kasiya-siya. Nagkakaroon ng pagbabago sa takbo. Na dahil ganito ang ginagawa mo dati, dahil meron ka ng PPMB ngayon, malinaw na sa iyo kung ano yung mission mo at paano mo ito isa sa katuparan, ay magbabago ang takbo ng buhay mo at karera mo. Kung dati, easy go lucky ka lang, pero dahil nakabuo ka ng mission, alam mo kung ano yung mission mo, alam mo kung paano mo gagawin ang mission na ito at maisa sa katuparan, talagang magbabago ang daloy at takbo ng iyong karera sa buhay. Pangatlo, ito yung makatutulong sa pagkakaroon ng tuon ng tao sa makabuluhang mga bagay. Because of the PPMB na ginawa mo, alam mo ngayon kung ano yung priority mo. Alam mo ngayon kung ano yung hindi mo na ipa-priority. So in that way, nagkakaroon ng makabuluhan. Okay? Gagawin mo na yung mga makabuluhang bagay na
kung saan ito'y makatutulong upang sa katuparan mo yung PPMB ginawa mo. Pang-apat, ito'y nagiging katuwang sa paglikha ng mga desisyon sa buhay. O yun, nagiging katuwang, tulong, no, yung PPMB mo sa iyong mga decisions na gagawin. Panglima, ito'y nagtutulak sa tao upang maging mapanagutan sa kanyang kilos. Okay? Nagiging mapanagutan ka na ngayon. Hindi ka na basta-basta nagde-decide, itinatanong mo muna kung ito ba ay makatutulong sa pagtupad mo ng misyon sa buhay. Yan ang mga naitutulong ng PPMB kapag nakagawa ka na. Dahil mahalagang personal na pahayag ng misyon sa buhay, ayon kay Stephen Covey, ay magkakaroon ng kapangyarihan ng misyon natin sa buhay kung ito ay may koneksyon sa kalooban ng sarili upang mailabas ang kahulugan niya bilang isang tao, nagagamit ng tama at mabuti at naibabahagi ng may kahusayan ang sarili bilang natatanging nilikha. Ikatlo, nagagampanan ng may balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho, komunidad at sa iba pang dapat gampanan. Kaapat, isinulat upang magsilbing inspirasyon upang ipagyabang sa iba. Ang personal na misyon sa buhay ng tao ay nagsisilbing saligan sa pagtahak niya sa tamang landas ng kaniyang buhay. Okay, magkakaroon lamang ng kapangyarihan ng misyon kung ito yung mga susundin. Okay? Hindi pinagyayabang ito. Okay? Binabalanse natin yung tungkulin hindi lang sa sarili kundi sa pamilya, trabaho, komunidad at iba pang gampanin. Magkakaroon ng kapangyarihan ng ating misyon at matutupad ito kung ito'y nagagamit sa tama at mabuti. At ito'y may kaugnayan sa ating kalooban upang mailabas ang ating kahulugan bilang isang tao. Okay? Then, meron example dito ng PPMB, no? Halimbawa ng isang personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang guro, no? So ito yung pinaka-motto niya sa buhay. Bilang isang mapagmahal at matyagang guro na patuloy na naglalakbay sa buhay, ang bawat araw ay nagsisilbing hamon na tunay. Kung kaya't ang mga layunin ay kailangan na makamit at sa puso ay laging masambit. So ito yung mga mission niya bilang isang guro. Una, pananalig sa Diyos ay dapat ipakita upang laging gabayan sa tuwina. Ikalawa, patuloy na pag-aaral ay kailangan upang higit na maging kapaki-pakinabang. Ikatlo, pagtulong sa mga mag-aaral sa problemang kanilang pinagdaraanan ay magiging susi upang sila ay mapangiti. Pang-apat, pagiging tapat sa tungkulin at hain na sa bawat araw ay dapat gagawin. So malinaw kay Ginang Rivera, ang isang guro, no, na sa kanyang misyon ay mayroon siyang 4 na misyon na kailangan niyang isakatuparan, na kailangan niyang gawin araw-araw, at para magabayan tayo, para magabayan na rin siya, meron siyang ginawa, no, na ayon dun sa PPMB niya, napakaikli lang, di ba? Pero maliwanag sa kanya na 4 ang misyon niya sa buhay. Pananalig sa Diyos, pagtulong sa mga mag-aaral, pag-aaral na patuloy, and then pagiging tapat sa kanyang tungkulin. So, paano niya ito isa sa katuparan? Okay, meron siyang guide, ano? O sa kanyang unang misyon, no, pananalig sa Diyos, ng elemento, no? Meron siyang hakbang. Okay, para maisakatuparan niya yung mission na ito, akbang na gagawin, regular siyang magdarasal, regular siyang magsisimba, magbabasa ng Biblia, magdarasal at magsimula at bawat klase. Okay, in that way, sasakatuparan niya ang kanyang mission, no? Maliwanag sa kanya yan. Kailangan niyang gawin yan. At kailan niya gagawin yan? Pagkagising sa umaga, bago at pagkatapos kumain at bago matulog. Tuwing araw ng linggo. 25 minuto bago matulog, araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So, hindi lang siya nananatili sa kanyang isip yung kanyang mission, kundi ito ay isinasagawa niya, isinasakatuparan niya araw-araw. So, ito'y magre-remind sa kanya, no, kapag hindi siya regular nagdarasal, hindi niya tinutupad ang kanyang mission. Bilang ang profession niya ay guro. Ang profession niya bilang isang guro ay ginagamit niya sa kanyang misyon. Paano? Sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na pagtulong sa kanyang mga estudyante. Okay? So, yun, no? And then, ikalawa niyang misyon ay patuloy na pag-aaral. Okay?
Paano niya ito isasagawa? Pagkuha ng masteral units, pagbabasa ng mga angkop na babasahin na may kinalaman sa asignaturang itinuturo, paggamit ng bagong kaalaman na makatutulong ikagaganda ng aralin sa araw-araw. Kailan niya gagawin ito? Tuwing Sabado at mga araw na bakasyon. Kasi meron siyang pasok ng Lunes hanggang Biyernes. So, papasok siya ng masteral tuwing Sabado. Pagbabasa, gagawin daw niya 1 oras araw-araw. Okay? Hindi yung... so, ano yung pinupoint dito, no? Maliwanag sa guro na meron siyang misyon. At yung misyon na yon ay hindi lang nananatili, no, na sa kanyang isip lamang, kundi meron siyang guide. Paano niya ito gagawin? Kailan niya ito gagawin? At pag meron siyang hindi ginagawa, nare-remind siya na may kailangan siyang misyon na gawin. Okay? May profession siya, at yung profession niya yon ay magagamit niya upang sa katuparan niya yung kanyang misyon sa buhay o mitiin sa buhay. Paano? Ito ang magiging basis niya, magiging gabay niya. Okay? Pagtulong sa mga mag-aaral na may problema sa kanilang pinagdaraanan, paano niya gagawin? Pagbibigay ng payo o counseling, pagdalaw sa kanilang tahanan, pagkikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Kailan? Tuwing araw ng Biyernes, minsan sa loob ng 1 buwan, or bigayan ng card. Okay? So, may mission siya, isinasakatuparan niya ang kanyang mission. Maliwanag sa kanya at mayroong siyang guide. Paano niya ito isasakatuparan? At kailan niya ito isasakatuparan? Pagiging tapat sa tungkulin. Pagpasok at pag-uwi ng tamang oras. Okay, pumapasok siya na hindi nalilate. Pagsusumite ng mga hinihingi na dapat ipasa sa paaralan. Nagsasambit siya kung ano yung mga requirements. No? Pagtuturo ng maayos dahil ito ang aking misyon. Kailan niya gagawin yan? Araw-araw daw. Okay? Ito ang nagiging guide mo, okay, ng pagsasakatuparan ng mission mo. Okay? Sinilang ka dito sa mundo, alamin mo kung ano yung mission mo. Gumawa ka ng PPMB. Okay? Gumawa ka ng personal na pahayag ng mission sa buhay. At pagkatapos mong gumawa ng PPMB, nakapagbalangkas ka ng PPMB, gumawa ka din ng checklist kung paano mo ito gagawin, kailan at saan mo ito gagawin. Okay? Para meron kang reminder. Okay? Mahalaga ba ang mission? Of course. Pinanganak ka na walang mission dito. Okay? Pinanganak ka na dito sa mundo na may mission. Okay, sorry. Now, another example, balang araw ay nais kong maging isang inhinyero o instrumento sa pagpapahayag ng pagmamahal. Ito naman ay para sa isang estudyante, no? Karunungan, lalo na sa kabataan, maliit na bata at mga teenager sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagsasaliksik at pag-aalaala sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng aking ginagawa. So, elemento, 3 yan para sa isang mag-aaral. Pag-aaral ng mabuti, hakbang sa gagawin, pagbabalik-aral sa mga nagdaang araw, nagre-review siya, no? Regular na pag-aaral ng mga asignatura. At least in that way, naisasakatuparan niya yung kanyang misyon ng pag-aaral ng mabuti. Takdang oras sa panahon niya gagawin, 2 oras araw-araw. Bago siya mag-ML, sinusiguro niya na 2 oras siyang mag-re-review, no? Okay, so at least natutupad niya. Alam niya yung kanyang misyon at tinutupad niya. Alam niya kung paano niya ito tuparin. Okay? Magsasagawa ng pananaliksik, nagre-research. Pananaliksik sa mga problema na kinakaharap ng lipunan, pananaliksik sa mga bagay na makapupukaw ng atensyon, kabataan, maliit na bata at mga teenager. Isang beses daw, isang linggo niya gagawin. Pag-alaala sa Diyos, panalangin, pagdalo sa banal na misa, pagsali sa mga gawain ng simbahan at organisasyon, kailan niya gagawin? Araw-araw, tuwing linggo, Sabado at linggo. So, I hope sana makagawa din kayo. Actually, gagawa kayo ng PPMB, and then gagawin nyo rin yung same format, no? Elemento niya, yung specific mong mission, then mga hakbang kung paano mo gagawin, and then kailan mo gagawin. Okay? So then, paalaala, kung gagawa ka ng personal na pahayag ng mission sa buhay, kailangan ito ay smart, no? Specific o tiyak, measurable o nasusukat, attainable. Hindi ka gagawa ng mission sa buhay, personal na pahayag ng mission sa buhay na
ah, fiction lang or hindi makatotohanan, no? Or katang-isip lamang. Gagawa ka ng misyon sa buhay, magnilay ka ng misyon sa buhay na nasusukat, na na-attain, na specific siya, measurable siya, time-bounded siya. Okay? So, para sa topic ng Module 14, para sa inyong performance task, gagawa kayo ng PPMB. Ito ay susulat sa 1/8 size na illustration board. Lagyan ito ng disenyo, maaaring kulayan, maaari din itong gawan na parang slogan siya, no? Ito yung pinaka-performance task ninyo sa tawag doon sa module 14, ano? So, parang ganito siya, ne? Yan, no? Simple lang yan. Naka-slogan siya, no? Yan. Okay? Sa 1/8 illustration board. And then, naka-attach yung ganyan. Ito yung example ng PPMB, personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang estudyante. Kailangan naka-attach dyan yung itong may elemento siya, may elemento siya, okay, may mga hakbang kung paano gagawin at takdang oras at panahon. I-specific mo yung personal na pahayag ng misyon sa buhay mo. Okay, kung 4 yan, 4. Kung 3, okay lang. Okay? So, may mission ka, kanino? Para sa pamilya. E di, mag-isip ka ng mission para sa pamilya. Mission para sa lipunan. Mission bilang isang mamamayan. Mission bilang isang mag-aaral. Mission bilang isang anak ng Diyos. Pwedeng ganon, no? Isulat mo. And then, hakbang paano mo ito may sasakatuparan at kailan mo ito gagawin. So, ganun siya, no? Okay, so maraming salamat, nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito.